Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Welcome po sa ating kauna-unahang online Sunday worship service sa Bethel Assembly of God. At alam ko po na nariyan kayo sa inyong mga tahanan na nanonood ngayon, nakikinig, dahil pansamantalang matitigil muna tayo sa ating pagtitipon sa loob ng ating church tuwing Sunday dahil nga sa peligro ng COVID-19 na virus. Ang pansamantalang pagtitigil natin ng ating Sunday worship celebration sa church ay ito po yung ating pakikipagtulungan na rin sa ating pamahalaan na pigilin, kontrolin at sugpuin ang salot na COVID-19. Na kung ititigil muna natin ang mass gathering katulad ng ating pagtitipon tuwing linggo, ay mapipigilan po natin ang pagkalat at pagkakahawaan ng virus na ito. Kaya minamahal, welcome po ang bawat isa sa pakikinig ng mensahe po natin ngayon. Sana po ay napuri na po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating pag-aawitan, sa ating mga tahanan kaninang umaga. At pakiusap ko po sa ating lahat ngayon na sana sa ating panunood at pakikinig ng ating mensahe ngayon ay huwag po muna sana tayong magpapadistract sa ating naiisip na mga trabaho unang ano pa mang mga bagay. Amin po ba? Okay. Sa umagang ito ay pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon na ang paksa natin ngayon ay napapanahon sa mga nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa at sa buong mundo. Alam ko na alam nyo na po ang tinutukoy ko ngayon. So basahin po natin ang salita ng Diyos dito po sa Psalms chapter 91 verses 1 to 6. Sabi po rito sa English na Bible, "He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday." Purihin po ang Panginoon sa Kanyang salita na ating binasa ngayon. Manalangin po muna tayo. Panginoon, Lord, salamat sa umagang ito, Diyos, na makapagpapatuloy pa rin po kami sa aming pagsamba sa iyo, Lord God. Salamat, O Diyos, na bagaman wala po kami ngayon sa loob ng aming church building dito sa Bethel Assembly of God, subalit maging nasaan man kami, O Lord God, ay maaari pa rin po kaming magsamba sa iyo, O Lord God, at magpuri sa iyo, O Diyos. Salamat, O Lord God, sa pagkakataong ito na sa pamamagitan po ng online na video na ito, O Lord God. O Diyos, Ikaw ang patuloy na manguna sa amin habang kami, O Lord God, ay makikinig ng iyong mga salita, O Diyos. Mangusap ka sa bawat isa sa amin at tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang mga plano mo sa mga ganitong mga sitwasyon, O God. Kaya Lord, salamat sa pagkilos mo. Anoint your servant, O Lord God, maging mga salita mo sa aming mga puso. In Jesus' name. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Ang paksa po natin ngayon ay how to cope with this community quarantine. Papaano natin haharapin ang ipinapatupad na community quarantine ng ating gobyerno? Of course, ang community, alam na alam po natin, ibig sabihin
ay komunidad or lipunan po natin. Pero ano naman ang tinatawag na community quarantine o yung quarantine? Ang quarantine ay ito yung sitwasyon na inilalayo ang bawat tao sa isa't isa or being kept away from other people. Bakit po? Ano po ang dahilan nito mga kapatid? Ang dahilan ng tinatawag na quarantine ay upang pigilin ang pagkalat ng isang sakit. At ang isang paraan ay sa pamamagitan ng hindi pagtitipon-tipon at hindi pagkukumpul-kumpulan ng mga tao sa isang lugar. Dahil ang virus ay madaling maipasa sa ibang tao kung magkakalapit po sila. Kaya tayo ngayon ay hindi nagsisimba sa loob ng ating church building dito sa Bethel Assembly of God Tantangan. Yan po ang layunin ng quarantine, na paglayuin muna tayo sa isa't isa upang hindi maipasa ang virus sa ibang tao. Purihin po ang Panginoon. So magkakaroon po muna tayo ng hiwalayan, kumbaga. At dinidiscourage muna sa panahong ito ng National Health Emergency po natin na mamasyal sa mga kapitbahay at pumunta sa kung saan-saan. Tama po ba? Pero alam ninyo, pansamantala lamang po ito mga kapatid hanggang sa mawala ang peligro ng virus. Kaya gagawin muna natin ang online na pagsisimba po natin tuwing linggo. Pero alam ko po na hindi po ito ipahihintulot ng Diyos na magtatagal tayo sa ganitong sitwasyon. Amen. Kaya mainam na magkaroon talaga ng community quarantine para mas mabilis nating mapaglabanan ng virus at mapapabilis din ang ating pagbabalik simba sa loob ng ating church. Di po ba? Pwede rin kayong mag-like, mag-comment o mag-message dito sa ating Facebook page kung ano po ang natutunan ninyo out of our message today. Amen. Sige po, dito na lang po tayo magkukumustahan sa harap ng ating mga gadgets, sa mga tablet natin o sa ating mga computer. Ano po? So, kumusta po kayo, mga minamahal na kapatid? Isang linggo rin po tayong hindi nagkita-kita. Subalit salamat sa Panginoon dahil mayroon po tayong mga ganitong mga technology na kung saan ay pwede po nating makita ang bawat isa. Okay? So, tuloy na po tayo sa ating paksa ngayon mga kapatid. Ang tanong po ay, papaano natin haharapin ang community quarantine? Kasi nga po, lahat tayo ngayon ay stay at home po muna. Di po ba? Limitado ang ating paglabas-labas ng bahay. Medyo napipigilan ang kalayaan natin mamasyal. Medyo mahirap pumunta sa Marbel po ngayon o sa Tacorong o saan mang bayan kasi halos lahat ng mga bayan po natin ay naka-lockdown. So, how to cope with this community quarantine? How are we going to face it? Una po, slow down po muna tayo. Siguro magtatanong ang iba sa atin ngayon, ano ang ibig mong sabihin, Pastor? Bakit sabi mo mag-i-slow down muna tayo? At saan ba tayo mag-i-slow down? Mga kapatid, kadalasan kasi sa ating buhay, mula noon, siguro hanggang sa ngayon, tayong lahat ay talagang busy sa araw-araw. Sa aking paniwala, inalaw ni God ang virus na ito, itong new coronavirus 2019, sa buhay ng tao at halos ang buong mundo ay talagang laganap na
ang sakit na ito. So ang tanong, bakit kaya inalaw ni God na mangyari ito, mga kapatid? Ang isa ko pong nakikitang dahilan ay upang mag-slow down po tayo. O mag-slow down ka, o mag-slow down ang mga tao. At isa na tayo doon, mga kapatid, na dapat mag-i-slow down din. Bakit po ba? Dahil puro na lang trabaho, puro na lang hanap buhay ang ginagawa ng mga tao, at nakakaligtaan na nila ang mag-pause, sandaling tumigil muna, at magmuni-muni ng ating spiritual na kondisyon. Kung ano ba ang katayuan na natin ngayon sa harap ng Diyos. Kasi nga, puro na lang pang-pisikal ang iniintindi ng karamihang tao, at maging ang mga Kristiyano na rin, di po ba? Kaya sa panahong ganito, ay ito yung panahon ng pagninilay-nilay. At ito yung pagkakataon na pwede nating tanungin ang Diyos, Panginoon, ano ang ibig mong matutunan ko sa mga nangyayari ngayon? So pwede rin po nating tanungin ang Panginoon, ano Lord ang itinuturo mo sa akin sa ganitong mga sitwasyon? Alam po ninyo, pwede nating gawin po itong isang panalangin sa Diyos, at kapag hindi ka nagmamadaling tapusin ang panalangin iyan, ay ipapahayag po sa iyo ng Diyos ang maganda niyang plano sa iyo sa gitna ng peligrong ito na dulot ng coronavirus. Amin po ba? Kadalasan ay hindi natin naitatanong yan sa Diyos dahil nga busy tayo lagi sa araw-araw. And we have no time to slow down. Yung wala tayong time na mag-stop muna at mag-reflect at mag-pray. Ngayon po na may banta ang coronavirus sa ating buhay, ang lahat ng tao ay nag-slow down. Tama po ba? Ang karamihan ay nag-stay at home at walang trabaho po ngayon. Tigil na rin ang negosyo. Walang pasok ang mga estudyante. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Diyos ng panahon upang makapagnilay-nilay po tayo. Di po ba? Ito yung pagkakataon na makakapag-reflect po tayo, mga kapatid. Makakapag-isip tayo kung ano na ba ang buhay natin sa ibabaw ng mundong ito. Kasi nga, lagi tayong busy at kadalasan wala na po tayong panahon sa ating Panginoon, wala tayong panahon sa pagre-reflect at pag-iisip kung ano na ba talaga ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. Makakapag-isip na tayo ngayon at pwedeng ang nasa isip po natin ay hanggang dito lang ba ang buhay natin sa mundo o may itinuturo pa ba sa atin ang Diyos na isa pang buhay na pinakamahalaga sa lahat? Naisip nyo na ba yon? Kung ano yung buhay na yon na gusto ng Panginoon na matutunan natin? Ganito po ang sinasabi sa Bible, sa Mark chapter 8, verse 35. Ang sinumang nagnanais na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Uulitin ko po. Ang sinumang nagnanais na magliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, sabi ni Jesus, at sa magandang balita ay magkakamit nito. So ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ang pagnanais mo lang ay maligtas ang buhay mo, gusto mong mabuhay sa araw-araw, kaya siguro ikaw ay talagang busy, wala kang panahon para
ikaw ay magnilay-nilay sa ating Panginoon, wala kang panahon sa pagpipray, ay sabi ng Panginoon, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan po nito. Di po ba nais nating iligtas ang ating mga sarili, kaya nagtatrabaho po tayo, naghahanap buhay po tayo, naghahanap tayo ng pera para may pambili po tayo dahil na gusto nating maligtas ang ating buhay. Pero sabi ng ating Panginoon, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ibig sabihin, kung para sa iyong sarili lamang na buhay ang iniisip po natin, sabi ng ating Panginoong Hesus, ay mawawalan po tayo nito ng buhay na yan. Ngunit, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang mawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, o alang-alang sa ating Panginoon, at mawawalan din ng buhay, alang-alang sa magandang balita, ang sabi ng salita ng Panginoon, ay magkakamit nito. Makakamtan niya ang totoong buhay. Bagaman siguro maaaring mawala sa kanya ang buhay niya dahil nga sa kanyang pagsasaalang-alang sa ating Panginoon at sa magandang balita. Subalit ang sabi ng Panginoon, makakamtan niya ang totoong buhay. Ibig sabihin nito na kapag pang-physical lang na buhay ang ating pinapahalagahan sa mundong ito, ang buhay na yan ay mawawala sa atin. Alam niyo po, maraming mga tao ang nabubuhay lang sa pang-physical. Pang-physical lang ang kanilang buhay, pang-mundo kumbaga. Hindi nila pinag-uukulan ng pansin at panahon ang buhay na yung buhay na pangwalang hanggan. At ito ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling sabi, mga kapatid, karamihan ng mga tao, maging ang mga Kristiyano, ay no pansin na sa kanila ang nagbibigay ng buhay na pangwalang hanggan. Sasabihin siguro ng iba, kinikilala ko naman, pastor, ang Diyos. Kilala ko naman siya eh. Ang tanong ko, kung totoong may pagkilala sila sa Diyos, ang tanong ay, ipinamumuhay kaya nila ang kalooban ng Diyos na kilala nila? Ito po yung tanong, mga kapatid eh. Kaya tingin ko, inalaw ni God ang virus na ito, itong COVID-19, na manira at pumatay ng maraming buhay, ay dahil sa ang karamihang tao sa mundong ito ay walang totoong pagkilala sa Diyos. Kilala lang nila sa pangalan, ngunit sa buhay nila ay hindi nila totoong kinikilala ang Diyos. Kaya ang virus at ang community quarantine ngayon ay gagamitin at ginagamit na nga ng Diyos upang pukawin tayo, upang gisingin tayo, at tayo ay makapag-isip na mayroon palang Diyos. Dahil kadalasan ang lagi nating naiisip ay ang paghahanap buhay, pagtatrabaho, paghahanap ng pera, yung mabuhay tayo sa ibabaw ng mundong ito. Ngunit nakakaligtaan na po natin na mayroon palang Diyos na nagbibigay ng totoong buhay. Kaya pinupukaw po tayo ng Diyos. Ginigising niya po tayo dahil marami sa atin, maraming mga tao ang hindi alam sa totoong buhay na ito. Kaya ginagamit ng Diyos ang mga problemang ito, ang mga sakit na ito, ang quarantine na ito upang pukawin tayo at magsisi tayo sa ating mga kasalanan at kilalanin siya na siya lang ang ating Diyos. Kaya napapansin niyo ba, mga kapatid, na noong wala pa ang COVID-19, ang social media, particularly ang Facebook, ang Messenger, sa YouTube,
o sa ano pa mang mga makikita natin sa internet, dati puro selfie ang makikita po natin, puro picture ng mga tao, puro physical, puro pagkain, at of course, maraming mga lugar na magaganda, mga magagandang tanawin ang ipinopost nila, di po ba? Pero sa ngayon, alam nyo po ba, never sa history ng Facebook na marami ang ipinopost na maka-Diyos na. Napansin nyo ba yon? Tama po, di po ba? Kaya si God, He will use the negative situation, He will use itong virus na ito, itong COVID-19 virus na ito, He will use itong community quarantine na ito so that His good plan and intention to His people will be accomplished. Purihin po ang Panginoon. Kaya ngayong panahon ng community quarantine, mag-slow down ka, kapatid. Mag-slow down po muna tayo. Magninilay-nilay po muna tayo. At manalangin sa ating Panginoon. Dahil ito yung mga bagay na nakakaligtaan na po natin sa ating buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, hanggang dito na lamang po muna tayo at itutuloy pa po natin ang paksang ito sa susunod na linggo. How to cope with this community quarantine. Magandang umaga pong muli sa ating lahat at nawa ay napagpala po tayo sa mensaheng itong ating napakinggan. Amen. Manalangin po muna tayo. Salamat po Diyos sa mga salita mo na aming napakinggan. Alam po namin na may itinuturo ka, Panginoon, sa kanitong mga panahon na kung saan ay nariyan ang peligro na dulot ng COVID-19, ng virus na ito, O Diyos. Kaya, Lord, salamat, O Diyos, sa mga itinuturo mo, O Lord, yan, na kinakailangan palang mag-slow down kami upang sa gayon ay makapagnilay-nilay po kami, Panginoon, at maintindihan po namin na ang totoong buhay ay hindi po rito sa ibabaw ng mundo lamang, kung hindi doon sa iyong presensya, doon sa buhay na walang hanggan. Kaya Lord, salamat sa mga kapatid na nakinig po ngayon, nakapanood ng videong ito, O Lord God, ng mensaheng ito, O Diyos. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila. Sa buong linggong ito, O Lord God, i-bless mo po ang kanilang mga ginagawa, O Diyos. Lord God, i-prosper mo po ang bawat isa sa amin, O Lord God. At Lord, sa pagkakatong ito, O Lord God, I apply the blood of Jesus upon our life, upon our family, O Lord God, upon our loved ones, Lord God. Ang iba sa kanila ay malayo sa amin. Ang mga anak po namin, mga nasa abroad, OFW, i-bless mo po sila, Panginoon. And I apply also the blood of Jesus upon them, O Lord God. O Panginoon, ingatan mo po kaming lahat sa sakit na ito, sa peligrong ito na dulot ng COVID-19, O God. Lord, salamat Panginoon, at sa susunod na pagkakataon ay bigyan mo po kami uli ng pagkakataon na makapakinig, Panginoon, ng mga mensahe mo, O Lord. Kaya, O Diyos, salamat sa oras na ito. Pagpalain ka at ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, lahat ng kaluwalhatian at parangal. In Jesus' name. Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.